Uy, kayo mga anti-Duterte na salot sa lipunan, guess where I'm at? Nasa loob tayo ng bullet train o whoosh train ng Indonesia. Kita nyo, first bullet train ever sa Southeast Asia, nanggaling sa Indonesia. Dinaig pa ang Pilipinas na dyan, napakabulok ng mga train system. Ultimo local train sa MRT, LRT, napakabulok. Paano pa tayo makakahabol niyan kahit Indonesia man lang, di ba? Samantalang dito, ramdam talaga ng taong bayan ang mga taxes na binabayad nila. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, sa tinutulunggis tayo. Talagang ultimo flood control, hindi nila mapanagot yung mga nagnakaw dyan. Paano pa natin mararamdaman yung mga dapat nating mapalang mga quality projects sa infrastructure, no? Kung binubulsa ng mga buhaya dyan talaga ang pondo ng bayan. Kita nyo dito, oh, talagang napakabilis, napakasmooth ng biyahe. Maabot ng 350 kilometers per hour to. At ang estimated cost dito sa project na to, 7.3 billion US dollars, bilyones. Ganyang kalaki. Pero kita nyo, talagang natapos ng gobyerno dito kasi nga, hindi tulad din sa Pilipinas na tinutulunggis tayo lahat ng administrasyon bangag na ito. Ultimo Metro Manila Subway Project na lang, nagka-pending pa. Dahil nga hindi nila maayos yung mga problema sa LGUs, no, nag-aaway-away sa teritoryo. At talagang hindi talaga magawan ng isang maayos na pamumuno, no? Walang political will, talagang tulongges, inutil na gobyerno. Kaya talagang hindi ko maalaman kung kailan pa tayo talaga makaka-asenso at talagang makakahabol man lang sa ating mga karatig bansa katulad na lang nitong Indonesia. Na dati walang-wala ang Indonesia sa Pilipinas, ha? Sila talagang umaasa lang sa agricultural sector dati. Pagtatanim, no? Ng mga palay, farming. Pero ngayon, ultimo export industry nila, ang lakas na. Ultimo sapatos na lang, ang dami nyo makikita ngayon, made in Indonesia. Manufacturing sector nila, mga tao nila, well-skilled, well-trained, well-equipped, no? Hindi katulad sa Pilipinas. Talagang tinutulongges, winawalang kwenta ang mga tao. Hindi man lang talaga ma-prioritize ang edukasyon. Talagang ultimo sa sektor ng ating agrikultura, napabayaan, ultimo ating mga farmers. Wala man lang modern equipment sa pagtatanim, no? Kaya talagang napaghuhulihan tayo. Grabe lang talaga mga kanoyti. Kailan ba kayo mamumulat, ha? Siguro hindi pa kasi kayo nakapag-travel palabas ng Pilipinas. Kaya ganyan ang mentality nyo na okay na sa inyo yung ganyan. Hindi talaga kayo nakalabas pa ng Pilipinas at hindi nyo pa kasi naranasan ang mga gantong nararanasan ng ibang mga neighboring countries. Mga kapatid nating mga Indonesian to mga to, di ba? Pero sila, hindi sila naghihirap katulad ng mga paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino ngayon dyan. Milyon pa rin talaga, hindi man lang makakain ng maayos, ng masustansyang pagkain. Puro sardinas, pansit canton, instant noodles, para lang mapagkasya ang kanilang minimum wage na katiting. Nakakagalit lang talaga mga kanoypi, no? Ayan o, nasa ilalim na tayo kaya wala ng view. Pero napakabilis pa rin ng andar, o. Madilim na. Ganyan dito. Ha? Ang current speed, 283 kph. Kanina, nasa mga 340 yan. Siguro, medyo paakyat to, medyo paahon, kaya bumagal. Pero hindi nyo ramdam dito yung bilis, yung tulin, kasi napaka-smooth. Talagang kumbaga sa kotse, halos brand new pa ito eh. Ayan o. Talagang napakaganda. Mayroon pa silang VIP section dito, economy. Napakaganda lang talaga. Kaya alam nyo, manghinayang na kayo kung hindi pa kayo magiging makabayan ngayon. Dahil talagang mababang karote na ang Pilipinas. Hindi tayo makakasabay sa Indonesia at sa Malaysia o sa mga ibang bansa pa dyan. No? Myanmar nga, kasunod na natin eh. Myanmar na may civil war eh. Diba? Kawawa talaga ang Pilipinas, kawawa ang future generations, mga anak, mga apo nyo. Kapag hindi pa kayo namulat at kapag hindi pa kayo naging makabayan sa panahon ngayon. Ha? Grabe, mainggit kayo kung kailangan, no? Hindi masama yan kasi eto, deserve natin. Higit pa nga dito eh. Mas mayaman pa kung tutusin ng Pilipinas dapat sa natural resources, no? Luzon to Visayas Bridge, magkano lang yan? Hundreds, billions. Kumpara sa ninanakaw dyan sa flood control na talagang trilyon na ang nawawala sa bayan natin. Higit pa doon yung mga infrastructure nga tulad ng subway project. Sisiw na lang sana yan kung talagang hindi ninanakaw ng mga politiko sa atin dyan sa bangag na administrasyon to. Kaya sana medyo na-enlighten kayo. Itong video na to, purpose nito,
para at least ma-inform kayo. At yan nga, magising naman kayo sa katotohanan, no? Katotohanan ng mga karatig nating bansa, talaga na pag-iiwanan na ang Pilipinas. Na pag-iiwanan na tayo, ha? Lastly, alam nyo ba kahapon nasaktan ako? Bumili ako ng fishball tusok-tusok sa Jakarta. Grabe, akala nila taga-UK ako, pero nung sinabi ko Pilipinas, no? Nadismaya, ayaw na lang siyempre magsabi ng offensive word, pero talagang napailing eh. Tapos nabalitaan niya, sabi niya, how's your government? Ganyan. Sabi ko, it's okay, it's good. Our countrymen are good people, but the government is not. Sabi ko ganun. Talagang naging defensive na lang ako dahil alam kong yun ang tutumbukin nila. Grabe lang. So yan, sana lang talaga maging makabayan kayo nang sa ganun one day. Ang Pilipinas ay maging Singapore din, at ang Pilipinas mahigitan ang Indonesia. Hanggang sa muli, ngayon yung pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi.